Noon, di lahat ng babae ay maganda. Ngayon, hindi lahat ng maganda ay babae. Noon, ang pagmano at paggamit ng po at opo ay pangkaraniwan lang sa mga kabataan. Ngunit ngayon, ang pagmano at paggamit ng po at opo, tila di komportable ang kabataan dito. Noon, may pinagbabawal ang pagsusuot ng mga shorts, tsinelas sa mga katauhan niya. Ngayon, ang pagsusuot ng mga maikling shorts at tsinelas sa kung saan naman sila magpunta ay napaka-cool sa mga tao ngayon. Ba ang cultural evolution? Ang cultural evolution ay isang ideya na nagsasabi na pwedeng magbago ang kultura natin dahil sa mga interaksyon ng iba't ibang tao sa ating mundo. Nakaka-impluwensya at na-impluwensya ng mga tao sa mga tradisyon, pananamit at pananalita ng ating bansa. Kasunod nito, nagbabago ang mga nama ng kultura o katangian ng isang individual sa loob ng sunod-sunod na henerasyon, makalipas ang mahabang panahon. Mga dahilan ng pagbabago ng kultura. Una, ang interaksyon. Dahil sa interaksyon ng tao, ay isasalin ng kultura sa pamamagitan ng proseso ng sosyalisasyon, na kung saan ang naisaling kultura ay nagkakaroon ng panibagong matututunan. Pangalawa, ang pag-unlad ng teknolohiya. Kahit anong pagbabago ng teknolohiya sa isang bansa ay nakaka-epekto sa kanilang kultura. Halimbawa, ang pagbabago ng produksyon ng teknolohiya, pagbabago ng komunikasyon, at pagbabago ng transportasyon. Ikatlo, heograpiko. Ang anumang pagbabago sa pisikal na anyo ng kapaligiran ay magtutungo sa pagbabago rin ng kultura, gawi, o pamamaraan ng pamumuhay ng mga tao. Ika-apat, pananakop. Kulturang naisalin sa atin mula sa mga nanakop. Bago pa man dumating ang mga dayuhan, meron na tayong sariling kultura kung saan isa na rito ang sistema ng edukasyon. Mga alamat, parabola, epiko at iba pa ay isa sa naging halimbawa ng bahagi ng edukasyon. Naging bahagi din ng ating kultura ang sining at ang kultura na nakatulong sa pagunlad ng ating bansa. Ang kultura ng Pilipinas ay pinaghalong impluwensya ng katutubong tradisyon at mga kultura ng mga mangangalakal at mananakop ng Pilipinas. Ang pananakop ng Kastila sa Pilipinas ay naging isang malaking kontribusyon sa ating kultura. Halimbawa na rito na ang Tagalog ay may mga hiram na salita galing sa Kastila, tulad ng diksyonaryo, sorbetes, abuso at iba pa. Maraming Pilipino ang may relihiyon na Katoliko. Ang pagdaraos ng piyesta ay may iugnay sa kasiyahang pagdiriwang ng mga araw ng santo na gawain ng mga Katoliko. Hindi lamang ito ang mga paniniwala na naisalin sa ating kultura. Nakaugalian ng mga Pilipino ang nakikisabay sa puso. Ito ay naging malaking parte ng kultura natin, mapabata man o matanda. Sila ay nakikiin sa mga patok upang maging katanggap-tanggap.